When you talk about New Year, it's a dopamine trap. But remember, when we talk about consistency of doing these things, ang pinaka-importante talaga yung emotional regulation. New Year, new me. Ang tagal naman mag-January 1. Gusto ko nang simulan ng 10k steps a day. Uy, isang episode na lang. Ba? Excited na ako mag-2026. Magbabawas na talaga ako ng timbang. Magno-race na ako. Bakit kaya kahit paulit-ulit, excited pa rin tayo sa New Year, New Me? Bakit tuwing January parang bigla tayong mas motivated at mas hopeful? Siguro sinasabi natin, it's always a fresh start. Dahil kasi pag sinabi mong January 1, para bang merong certain energy na na-project siya to the point na parang, ito na yung landmark for improvement. Siguro dahil busy tayo, wala na tayong time na maghanap pa ng kumbaga nutritious na food para sa atin. So next 2026, I promise myself na magiging health conscious na. Yung pagiging latecomer ko kasi medyo naapektuhan po yung buhay ko sa pagiging latecomer ko. Yun lang naman. Magstay lang ng bahay kasi lagi na ako nasa trabaho, lagi na akong busy sa work, papers work, yung mga ganyan nakaka-stress. Mas maganda nasa stay na lang ako sa bahay. Sunod na taon po mag-iipon na talaga ko para sa mga anak ko, sa pag-aaral ng mga bata. Sa Pilipinas, tradisyon na ang paggawa ng New Year's resolutions. Mula sa pag-iipon, pag-move on, hanggang sa pag-aalaga ng kalusugan. Pero bakit nga ba pakiramdam natin may reset button ng buhay tuwing Enero? Yung mental ability natin na parang ayaw mo nang balikan yung luma eh. So parang nagkakaroon ng mental accounting to the point na siguro I have to reboot myself para sa ganun mawala. Pag sinabing reboot talagang nawawala yung mga luma. So pag na-reboot mo yung sarili mo, ang tendency parang kahit na nandun pa rin yung mga old habits, ang tendency sabihin mo, hindi, nagbago na ako. May changes ka yung makikita. Dahil kasi since bago ito na napag-isip-isip ko na meron akong aayusin ugali, meron akong aayusin sa sarili ko to the point na merong papakitang bagong behavior, bagong changes, bagong ambition, or may mga goals. Ang problema lang, will this be very consistent or hindi natin alam kung ano mangyayari dun sa kung ma-produce ba yung possibility na itong mga goals ko ay matutupad o hindi. So dun tayo nagkakaroon ng problema pagdating sa consistency ng gagawin nating changes. Para sa marami, malaking life marker ang bagong taon. Kaya kahit ilang beses nang nag-fail, excited pa rin tayong sumubok ulit. When you talk about New Year, it's about it's a dopamine trap. Bakit nagiging dopamine trap siya? Siyempre, di ba, sobra yung excitement na mararamdaman. So, yung grabe yung production ng dopamine mo to the point na nandun yung possibility na, it's a pleasure na mangyayari ito, magiging maayos ako. So, talagang gagawa ka ng paraan na, when you talk about diet, sasabihin mo, lahat i-prepare mo. But, eto na, lalabas yung brain natin, functioning natin. Meron yan yung seat of emotion natin, yung amygdala. So yung amygdala natin, siya yung magsasabi na kung anong emosyon ang pwede nating ipakita. Pwedeng mag-reaction ng fear, pwede magkaroon ng reaction na parang hindi magpo-procrastinate ako kasi bumabalik tayo na yung stress na mararamdaman natin. We go back yung mga possibility na i-delay ko na lang kaya muna kasi baka yung mga ganon. So remember, when we talk about consistency of doing these things, ang pinaka-importante talaga yung emotional regulation. Kasi kung ang iniisip natin yung mga possibility na yung gagawin ko ito, pero kung hindi ako emotionally prepared dito sa mga gagawin ko, hindi mangyayari yung mga gusto mong mangyari for reasons na parang mismo yung brain natin ang magsasabi na parang may kinatatakutan ka, meron kang possibility na baka hindi matuloy. So nagkakagulo-gulo yung mindset mo para gawin na isang bagay na magbabago sa'yo for the new year.
Magbabago na ako sa 2026. Dapat 8 hours na ang tulog ko. Magiging matipid na ako this year. Iipon na talaga ako. Ang totoo, hindi tayo kulang sa motivation. Kadalasan, kulang tayo sa system. Ang hirap kasi para sa isang tao na hindi nila kasi kaagad nalalaman kung ano yung kadahilanan kung bakit nagkakaganito na hindi nagkakaroon ng epic failure yung mga possibility ng changes or resolutions na gustong gawin. One, we tend to do parang to go back to our previous na mga ginagawang behavior. Like, halimbawa pag sinabi natin na ay, oo, no rice ako, pero sige, mag-cheat day na lang ako. Yun yung tinatawag nating emotional regulation. Hindi natin nare-regulate kung ano talaga yung dapat na gawin ng isang tao para sa ganun mag-continue siya. Dahil kasi kung halimbawa, ang iisipin natin yung possibility na, ay kasi may party, so talagang kinakailangan kahit pa paano magpakita naman din ako doon. So hindi naman pwede na hindi ako kakain. Dahil kasi palaging sasabihin nila, kumain ka muna. So yan, hindi na naman regulated yung nasa isip mo, talagang paninindigan mo yung yung nasa sa isip mo. Second, dahil alam mong ganon, you tend to procrastinate. Total sasabihin mo, meron pa namang ibang araw eh. 1 week wala nga akong rice, pero ang sarap, alam mo, favorite ko yan eh. Hindi naman siguro masama kung it's cheat day ko ngayon. Paano kung kinabukasan, masarap na naman yung kakainin mo. So, cheat day na naman. So, nakakalimutan mo yung sinet mong goals para sa sarili mo. So, one thing, siguro pagdating sa ganyan, you have to be emotionally regulated lahat ng ating, sabihin na natin, attitudes and behavior towards your goal. Bakit hindi muna natin subukan ng small habits? Kasi kapag sobrang ambitious ng goal, kadalasan mas madaling sumuko. Yung mga small goals kasi, pag ganun, magkakaroon ng certain achievements. Unlike yung sobrang malaki, parang isang one-time, big-time, tapos biglang hindi pala magiging consistent. So bakit hindi natin simulan sa maliliit na mga possible na habits? Remember, when we talk about small habits na ganyan, mas magiging consistent yung ating possibility na matupad yung mga goals na sineset natin for ourselves. January feels like a clean slate. Fresh energy, fresh identity, new beginnings. Hindi masama na maghangad ng pagbabago. Ang mahalaga, alam natin kung bakit kailangan ng magbago at makagawa ng mas sustainable habits. Napaka-importante, time. Panahon na magsasabi kung kailan mo talagang gustong ayusin ang sarili mo. Panahon na magsasabi na kinakailangan magbago ka na. At panahon pa rin na magsasabi na may pag-asa tayong lahat para magbago. Definitely, panahon pa rin na magsasabi na kailangan ko nang magbago, and that will be the new me. Pagdating sa hindi kinakailangan palagi New Year, the new me will tell you it's because you have time to do it. Mas realistic pa rin ang new day, new me. Dahil kahit kailan, January man o July, pwede kang magsimula.